Nang maunawaan nila na anak ng Diyos ang kanilang pinatay, may nagawa ka na bang bagay na sobrang bigat, pero huli mo nang napagtanto kung gaano ito kalalim? Ganyan ang nangyari mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Nang ipako nila si Jesus sa krus, hindi nila alam anak ng Diyos pala ang kanilang pinapatay. Wama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas 23:34. Sa gitna ng sigawan ng mga tao sa Jerusalem, ang sigaw nila, "Ipako siya sa krus!" Nilait siya ng mga sundalo, sinuotan ng koronang tinik at ipinako sa krus. Akala nila'y isang sinungaling lamang. Paulit-ulit nilang sigaw, "Ipako siya! Ipako siya!" Lucas 23:21. Ngunit biglang yumanig ang lupa, nabalot ng kadiliman ang buong paligid at napunit ang tabing sa templo. At ang isang Romanong sundalo ay napabulalas. Tunay ngang siya ang anak ng Diyos. Mateo 27:54. Doon nila napagtanto, ang taong kanilang tinuligsa, pinahirapan at pinatay ay siya palang Mesiyas, ang tagapagligtas na kanilang hinihintay. Ang puso nila'y napuno ng pagsisisi at panghihinayang. Ginawa ng Diyos na Panginoon at Mesiyas, ang Jesus na ito na inyong ipinako sa krus. Gawa 2:36. Ngunit ang kamatayan niya ay hindi ang katapusan. Ito mismo ang plano ng Diyos upang iligtas ang parehong mga taong nagpaku sa Kanya, pati ikaw. Ipinadama ng Diyos ang Kaniyang pag-ibig sa atin. Noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Roma 5:8. Kapatid, kahit ilang beses mo mang itinanggi siya, kahit gaano kabigat ang iyong kasalanan, mahal ka pa rin ni Jesus. Mas malaki ang kanyang kapatawaran kaysa sa iyong nakaraan. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid upang tayo'y patawarin. 1 Juan 1:9. Kaya ngayon, buksan mo ang iyong puso. Tanggapin mo ang nag-alay ng buhay para sa iyo at mamuhay ka para sa Kanya. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Gawa 16:31. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang mensaheng ito para mas marami pa ang makakilala kay Jesus. Salamat at God bless.